Hi guys! Good morning! Good morning din for my asawa. And Tuldok. So today is Saturday and it's our 18th day ng ating daily vlog. So syempre magre-review ulit tayo ng nangyari kahapon. So as you all know, nakatingin naman. Biglang to the moon yung goal, diba? So what happened yesterday was we had a high impact news which is si Powell. Alam niyo naman pag nagsalita yan. Good afternoon pa lang yan, talagang lumilipad or bumubulusok na yung market. So like for the longest time, we have been expecting na magkakaroon ng rate cut sa US dollar. And inis na si Trump, di ba? So for the longest time, si Trump has been expressing his frustration and anger kay Powell, di ba? Kasi ayaw pang mag-cut ng rate ni Powell. Bakit ba? Ano bang magiging impact kapag nag-cut ng interest rate si Powell? So, sino ba si Powell? Si Powell is yung chairman ng Fed. Ano naman yung Fed? Fed is the Federal Reserve System. So, kumbaga, siya yung central bank. Siya yung mga bangko ng mga bangko. Ganon. So, kumbaga, siya yung nagdedesisyon kung ano yung ibabato nilang interest rate, kung ibababa nila o itataas nila yung interest rate. Para sa Pilipinas din, meron tayong Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP. So, si BSP nagde-decide at nagko-control ng interest rate kasi nakaka-apekto to sa inflation ng ekonomiya. So, kumbaga, siya yung nagre-regulate ng mga bangko, siya yung nagpo-provide ng mga emergency support kapag magka-crush ng economy. So, kumbaga, siya yung nagko-control ng money supply, circulation sa ekonomiya. That is why sobrang laki ng role ng Fed. So, yung decision-making ni Powell is sobrang impactful niya sa market na ayaw niyang magpa-apekto based sa politics lang, na magpa-apekto sa mga sinasabi ni Trump. So, kahit gigil na si Trump, na gustong-gusto na ng Trump na mag-cut na ng rate si Powell, hindi pa rin ginagawa ni Powell. Na kahit anong pinagsasabi ng masama ni Trump, like sinabihan siyang numbskull. Ewan ko ano yung numbskull. Parang siguro manhid yung sinabihan siya stubborn moron. Tapos pag-resign niya rin si Powell. Kasi kinikriticize niya yung mga policies and ina-accuse niya si Powell for harming yung housing market. Pero syempre si Powell gusto niya kasi mag-base sa data. Kasi hindi pa naman like sobrang fully tamed yung inflation. So kailangan kasi bumagsak ng tuluyan yung inflation. And pag masyadong maaga yung pag-cut ng rate, possible na maging harmful siya sa ekonomiya ng US. And possibly, iakyat niya yung inflation. Just to give you an idea, ano ba mangyayari sa economy kapag binagsak yung interest rate? Binaba niya, nagkaroon ng rate cut, at least 1%. Kapag mababa ang interest rate, hindi siya ganon ka-enticing sa mga investors. So there's a tendency na yung mga investors will shift to safe haven assets like Japan yen or gold. Kasi syempre, dun mas malaking kumita eh. Kung si US dollar, mababa pala interest rate, hindi na ako mag-save dyan, hindi na ako mag-i-invest dyan. So, it will become less enticing for investors. However, for borrowers, mga companies, mga corporations, mas ideal for them ang mababang interest rate kasi mas makakapag-loan sila. Mas makakahiram sila. So, kung mas makakahiram sila ng pera, at yung pera na yun, gagamitin nila to expand their business, makapag-create ng mas maraming negosyo, so makapagdagdag ng trabaho. So, kumbaga, mababa yung interest rate, mas makakatulong yun sa economy. Kasi mas dadami yung circulation ng pera sa market. Mas magala, mas maraming spending yung mga tao kasi mas makakautang sila eh. So, cutting rate will encourage yung mga tao to spend and spend and spend and spend. So, yung circulation ng pera dadami, so inflation tataas. Yun yung kinakatakot ni Powell na sobrang tumaas yung inflation. So, harmful yun sa ekonomiya. That is why sobrang careful niya. So, right now, yesterday, nagkaroon siya ng announcement wherein, ang sabi niya is, we're almost ready to cut interest rates, maybe as early as September. But we'll move carefully. So, ano mga naging reaction nito sa market? So, ito yan guys. Biglang bumulusok pataas. Diba? Grabe. Inakyat niya papunta sa ating supply zone. Grabe, 'di ba? Ang lakas niyan. Sa gold yan, guys, ha. Tignan natin sa US 30. Ayan, umakyat din, tumalon pa, nagkaroon pa ng gap dito, 'di ba? Sa sobrang lakas. And sa BTC, bogs, ayan, umakyat din siya, 'di ba? So, ano nangyari naman kay US dollar? Ito yung nangyari kay US dollar. Ayan, bumagsak siya. Kasi inversely correlated siya. So, since bumagsak yung US dollar, because of that news, because of that announcement na magka-cut rate,
naging impactful to sa gold, sa mga bond stocks. So ngayon, since we are expecting for a rate cut this coming September, we could expect that the gold has actually a room to climb. So maybe, just maybe, na itong resistance natin dito, ayan, itong resistance natin dito, finally, basagin yan. Ayan, so, tignan nyo na, ilang touches na yan. 1, 2, 3, 4. Ito, hindi nga lang yan naabot, diba? So, what if umakit ito tuloy-tuloy and then basagin niya na itong ating resistance na to? Kasi itong support din na to, hindi niya rin binabasag. And for the longest time, ilang beses niya na rin tinouch yan, diba? So, possibly, this coming September, basagin niya na. Pero still, we have to be very careful. We have to check the news. That is why sobrang importante guys ng fundamental analysis. Hindi dapat tayo nagbe-base solely on technical analysis kasi there are reasons behind every candle bakit yun nagiging movement niya. If we will be basing solely sa technical analysis, definitely, we will make a lot of mistakes. And naging mali ko na yan before. I think I lost $17,000 because dinisregard ko ang fundamental analysis, mga macroeconomic news. And you have to understand how the economic works. You have to understand what is easing, tightening, dovish, hawkish, ano yung role ni Fed, ano yung nagiging impact ng mga interest rates. Kasi kung before, wala kang pakialam dyan, hindi mo yung iniisip, ang pakimalas, manood ka lang na 24 oras or TV Patrol, na hindi mo naman maintindihan kung paano ba makakapekto sa ekonomiya yung magsasabi nila. So this time, you will be watching mga global news. So if you will be asking me if nag-trade ako kahapon, no. Before nung baguhan ako, trade ako ng trade during news, mga high impact news. But right now, hindi mo na mapag-trade ng mga high impact news masyado. So better na pag may mga gitong high impact news, medyo iwasan nyo nila. Kasi imagine nyo kung naka-sell position ka during that time, like kahapon, kung naka-sell position ka, kasi you're expecting na ayaw pa rin ni Powell na magbagsak ng rate. Eh di, ang laki na ng sunog mo nun, di ba? So, mahirap mag-bet sa high impact news kasi hindi mo siya talaga ma-predict accurately. So, what I highly suggest is to get away from those high impact news and antay ka na lang na mag-die down, mag-slow down, and then tsaka ka pumasok. So, ngayon mag-gym na muna tayo. Yan. So, ngayon, since close ang market, I highly suggest na mag-focus na muna kayo with your family, enjoy your profit, or spend this time na mag-aral. Mas malalimin nyo pa yung knowledge nyo. Basa-basa kayo, manood kayo ng YouTube, or mag-enroll kayo sa amin sa LTA. We have classes during weekend kung hindi kayo available ng weekday kasi may work kayo. Meron din kaming classes for weekdays para naman dun sa mga malalayo. Gusto nyo tuloy-tuloy yung class ng straight 2 weeks. Meron tayong mga online classes. So kung gusto nyo pong mag-enroll with LTA and syempre mas i-deepen pa yung knowledge nyo in trading, mag-visit lang po kayo sa website www.legendarytradingacademy.com. So ayun lang guys, good luck! Comment down nyo lang kung meron kayong mga questions na you want me to discuss tomorrow. Happy trading everyone and see you tomorrow.